Thank you, Comsec. During the last hearing, we suspended on the topic questioning the integrity of PCSO. And then I requested from DICT to conduct an evaluation and assessment regarding the integrity of PCSO games, lotto games. Kasi nga maraming mga haka-haka noon, maraming mga nagsasabi na yung laro ng PCSO ay maraming pandaraya. Yung mga nananalo ay planted at madaling makurap yung sistema, kaya madaling magsingit ng mga taong gusto nilang panalunin. So that's why we requested from DICT to conduct an assessment. And more than a year ago pa ata yun. So I'm sure by now, meron na tayong resulta doon sa assessment na ginawa ng DICT. Comsec, andito ba yung DICT? Wala akong nakitang taga DICT. Running late din daw, sir. Because Running late. coming from some place pa raw na malayo, medyo malayo. Medyo malayo. Malayo din pinanggalingan ko eh. Yan din sabi, sir. Next time, you tell them to come in early. Kung Yes, sinabing 1 o'clock. Kaya naman sa iba nandito. Tapos, nagpapa-importante itong DICT. Dapat hindi sila ganon. Dapat on time sila. Yes, sir. Right. Now, while waiting for DICT, meron mga questions that need to be answered by the PCSO. Umpisa natin dito sa reklamong natanggap po namin, itong Mendoza case. Naplansya ang ticket, pagkapanalo sa 642 noong October 2, 2014 at tumama ng premyong 12,391,600. Yung ticket ay naplansya, kaya nagkaroon ng problema dun sa ticket. Medyo may nabura ata or something like that. So, inakyat sa Supreme Court and noong May 28, 2024, may decision ng Supreme Court telling PCSO na bayaran na itong nanalo, itong sa Mendoza. Si Antonio Failon Mendoza. Andito ba si Antonio Failon? But anyway, if he's not here, they sent me he sent us a letter requesting for assistance na makolek na yung panalo niya. PCSO, pakibigay na yung 12 million. Oh, before anything else, Comsec, administer the oath taking of everybody here present. Yes, sir. Those who have not sworn before in the past hearings, can you please stand up? Those who are not able to swear, please stand up. Can you please raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Can you please sit down? Thank you, Director Felipe Edao. Now, PCSO, 12,391,600. Sinabi na po ng Supreme Court na bayaran na itong ticket na pinalunan ni Mr. Antonio Failon Mendoza. Bakit dinidefine yung order ng Supreme Court? Mr. Chair, can I answer for the... Yes, Chairman Felix Reyes, sir. Yes. Totoo po na ang desisyon po ng Korte Suprema ay naging final and executory na. Okay. I was there when Mr. Mendoza went to the office. But unfortunately, one of the requirements is clearance from the Commission on Audit. And then we refer Mr. Mendoza to the office of the COA, and I understand that he was instructed to file, because according to COA, it is a money claim against the government, and then there is this circular which need to be complied. So ang sabi po namin sa kanya, once he get the clearance on the same day,
that clearance will be presented to the PCSO, the check will be issued to him. Bakit kailangan po ng clearance? Samantalang ticket po yun na pinanalunan niya, tumama siya ng first prize, and then dinaan sa Supreme Court dahil nagkaroon natin ng problema na sa ticket, di ba? Na-plansya ata. Totoo po. So ba't kinakailangan pagkukuha ng clearance sa Commission on Audit? Yun po ang sabi sa amin po ng COA that Sino there po is- nagsabi? Nandito man taga-COA? Hindi ko po maintindihan, ano? Nanalo siya ng loto, and then yung ticket na yon nagka-problema lang, na-plansya lang, kaya nga kinukontest ninyo. Pumunta sa Supreme Court, at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na. Dadaan pa siya sa COA? Bakit kailangan dadaan sa COA? Paki-explain nga po in layman's term. Ba't kailangan po? Sabi po ng COA ay this claim of Mr. Mendoza is considered a money claim. So, a demand for payment of a sum of money, reimbursement or compensation arising from law or contract. Wait a minute, Judge. Sir, Yes. you're a judge, right? Yes, I am Former a judge. Now, kung ganun pala, lahat ng mga nananalo ng loto from now on, kailangan dumaan sa COA. Hindi po, Hindi Mr. kasi Chair. that's exactly, It- you read to me consider- something, a circular from COA stating na kapag, since this is a money claim, kailangan kumuha mo ng clearance sa kanila. So ang sinasabi ko lang, so ibig sabihin from now on, lahat ng mga nananalo ng loto, kailangan kumuha muna ng clearance sa COA. Hindi po, Mr. Chair. Iba lamang po ang naging sitwasyon ni Mr. Mendoza Ano po kasi nga pinag-iba? po nagkaroon po ng legal disputes. Okay. So, at the time that he tried to claim the prize, nagkaroon nga po ng problema sa kanyang ticket. Okay. So, that's why it prompted him na mag-file nga po ng suit. At yun nga ho, nakarating ho sa Korte Suprema. Actually ako, as a former judge, when I received the decision by the Supreme Court, ang una ko rin noon inisip, talagang that's immediately executory and then the check should immediately be issued. But yun nga po, I understand that the PCSO, to be safe, Okay. we made parang inquiry po from the COA if we can immediately issue the check based on the final and immediately executory by the Supreme Court. Okay. But we were, yun nga Sige po, pa. What's holding up COA to issue a clearance to Mr. Antonio Mendoza para maklaim na niya yung I kanyang- understand po, Willing. hindi po siya nag-file ng hinihingi po ng COA. Ano po yung hiningi ng COA? Ay, hindi ko lang po, I'm not aware, sorry Mr. Chair for that. I think it's the COA who can better answer that. Why don't we do this, Chairman Reyes? Why don't you assist Mr. Mendoza Actually po, pinarating na po namin to sa comply kanya. with COA regulation? Pinarating na po namin sa kanya Apo. na